Someone's thinking, should I? Should I not? Punta ba ako here? Punta ba ako there? Someone's at the crossroad. He or she is not yet holding yung kanyang buong gamit here, no? So, this person here might be trying to start a new beginning. Like, wala siyang kailangang dalhin. Or let's say, for others of them, maaring hindi pa sila ready to make this decision here. Should I? Should I not? Whoever this person is you're dealing with, that person is at the crossroads right now. At kung sino yung person na yun, you love this person here with the different phases of the moon. You love that person here for quite a long time already. For some of you, pwedeng matagal nang kayo, matagal mo na siyang mahal, or yung iba naman, mahal mo na siya, no? At nakikita ko dito, nitong tao na to, no, ay nasa gitna ngayon, no, ng paggawa ng isang napakabigat na desisyon. See? Nagbalik ulit. Let's go and find out more. Okay. Oh. Let me just lay all the energies first to get more information, okay? This reading is quite sensitive, so it may not resonate to each and everyone, okay? Just take only what yours. Yeah, this reading is quite sensitive. Hey there mga may loves collective, thank you so much. Welcome rito sa channel nito, no? At sa mga bagong subscribers, hi and hello everyone. My name is Yan. Welcome, tuloy po kayo. At sa mga returning subscribers, thank you so much for the warm love and support na binibigay niyo sa akin. Meron pa tayong other channels. If you do want na tumambay din sa mga yan, ang mga links ay nasa description box. So yun nga mga babes, na wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. You can play frogs if you want, and at the end of the day, you always have your free will. Malaya ka to use that. So, here, the moon to the two of swords energy, knight of cups in reverse. You know what that means? Someone here is having a change of heart. And you know what's more shocking? Magkakaroon dito ng change of heart, might be change of mind. Okay? Kasi nakikita ko na nagiging isa ang desisyon or magiging isa ang desisyon ng puso at isip ng person na to. And this is something here that might be contradict ka or contrasting yung maging feedback mo or maging reaction mo dito. Anong ibig mo sabihin, Miss Yan? However this individual is, you're dealing with, what's more shocking here is, pwedeng bago kayo ikasal, or right at the middle of this connection or this relationship, this change of heart, this change of mind might happen. Right at the middle of deciding na magsisettle down na kayo,
magpapakasal, or okay, bago magpakasal, or right at the middle of your pagsasama here. Whatever the case may be, just take how this resonates. Okay? Sa ngayon, naguguluhan pa naman siya. Magkaiba pa yung takbo ng isip niya at yung sinasabi ng puso niya. Pero dito nakikita ko na magkakaroon siya rito ng matibay na desisyon in the future. And that is, yun na nga, nagkaroon na ng tugmang desisyon ang puso niya at ang isip niya in the future. And that is to end the connection here. And what might make you feel sad more is that you already talk about the plans in the future. Anong gagawin ninyo together? Saan kayo magta-travel together? Ano yung mga things na sisimulan ninyong gawin ng magkasama together? But how come this person here has this change of mind or has this change of heart? Well, in that case, I'm seeing a lot of reasons here. One, five of Wands energy, King of Pentacles, and there's this Seven of Cups. Whoever this individual is with this Four of Swords in reverse, and there's this Five of Coins right here, meron ditong nagiging harang, blockage, mataas na wall sa inyong relationship, sa inyong connection. And this is something here that this person, ito yung mga reason na babanggitin kong nakikita ko. Either this person here will fall out of love for you, which is, I know, it will make you feel sad, but I do see this person here losing his or her love for you. Nagfe-fade yung pagmamahal niya sa iyo rito for some reason, but I'm not saying that it's because of a third-party person. Nakita ko lang na nagfe-fade at nawawala. Is it really possible for that to happen, Miss Yan? Yes. In this case, may ganun tayong nakita sa reading ninyo. I know that is one of the saddest part when you love someone. Because even though you try to hold on to that person hanggat gusto mo, pero pag siya na yung bumitaw, it's hard for you to continue the connection because he or she do not want to anymore. Isn't it? Yeah. The second reason is this person here could be trying to find himself or herself here. Yeah, others of them, they might be undergoing here identity crisis. So, sa case ng iba, yes, yun po yun. Sa iba, na fell out of love sila sa'yo. Sa iba naman, pwedeng hindi nila rito nakikilala pa yung sarili nila, yung kanilang identity. Maybe they're trying to find out that. Okay? Yung third reason na nakikita ko for others of you naman is that this person here do not know the purpose of his or her life yet. And if he or she cannot be able to find that purpose, no, bakit ba ako nabubuhay? Hindi ko alam kung ano yung gusto kong gawin sa life. Ito ba talaga yung gusto kong gawin? Like, hindi lang sa isang area, hindi lang sa relasyon ninyo, naguguluhan siya rito, kundi yung buhay niya mismo. Yes, may mga tao talagang ganun, mga babes, no? I don't know, but every human being, okay, ay iba-iba, 'di ba? Ng mga gustong gawin sa buhay. And this person, hindi niya alam kung ano talaga yung gusto niyang gawin sa life niya. Gusto niya munang mahanap kung ano talaga yung gusto niyang gawin dito, ano ba talaga yung purpose ko sa life, ano ba talaga yung gusto ko. So, maaaring kung sino tong person mo, pwedeng narinig mo sa kanya na, alam mo yung kinuha kong kurso, hindi naman talaga to yung gusto ko eh, wala lang. Yan. Or alam mo, itong trabaho na to, kinuha ko lang to kasi maganda yung sahod pero ayaw ko talaga tong gawin. May ganun tayo nakuha sa energy niya. Yung iba naman, natakot, hindi pa talaga sila ready to commit and to have that responsibility. Parang bigla siyang natakot, na parang nakita niya yung bigat ng mundo, na parang nakita niya yung globo dito. Yun ang pinapakita sa akin, no? Sa aking image right now.
So I do see na yun yung mga nag-stand out na reasons, but it could be any reasons from here, sweetheart. Just take how this resonates. But you've got someone here, nakikita ko rito, no, na sa lahat ng reason, napaka-less or wala talaga ako nakikitang third party rito na tao. So, meron man rito magdedesisyon to disconnect from you if you feel that this is his or her reading. This person here is trying to solve all of these things, no, na nagdadala ng confusion sa buhay niya. This person here, yeah, may mga iba sa kanila talagang nag-change of heart, no? Bigla na lang nawala yung feelings nila for you. Not because you do not deserve that or not because hindi totoo yung naramdaman nila sa'yo. Totoo. Mahal ka talaga nila. But really do not know why things really happen. But everything happens for a reason. And this person here, he or she cannot continue to love you because he or she do not have that intense feelings and emotions for you anymore. Yun, no? And I do see that this person here wants to heal himself or herself. Yan, no, may mga bagay siya ritong nakita, no, na parang nagpukaw ng atensyon niya rito na parang hindi ko pa pala talaga kilala yung sarili ko. Ano ba talaga yung mga gusto kong gawin sa buhay? Ano ba talaga yung mga bagay rito na gusto kong i-pursue sa life? Eto na ba talaga yun? Parang feeling kong gulo-gulo ng buhay ko ngayon. Yung nakikita ko sa kanya rito. Like, if this person here is someone na hindi matino, this person will definitely drag you to his or her messy life. Pero hindi siya ganon. Dahil naguguluhan siya sa sarili niya, naguguluhan siya sa mga ginagawa niyang desisyon, parang hindi pa dumating sa punto ng buhay niya no, na naka-experience siya rito na talagang sobrang saya, okay, ng isang sitwasyon or bagay. Gusto niya pang hanapin yun sa sarili niya. Yung mag-i-ignite ng passion sa kanya. Yung magdadala rito no, ng parang excitement sa buhay niya talaga. Hindi dahil sa hindi ka excitement or hindi ka parte ng nakaka-excite na chapter ng buhay niya, no? Kundi siya to na parang gusto niya muna rito na parang mag-focus sa sarili niyang life. Kasi parang dito, hindi ko alam, parang nagkakaroon ng mature yung energy niya, nagkakaroon ng maturity, no? Parang nag-e-evolve siya rito. May transportation. May transformation na nangyayari sa kanya ritong buhay ngayon. So, kung mapapansin mo minsan parang balisa siya, hindi siya masyado nagsasalita, o kaya parang feeling mo, you feel like na parang pa-end na yung relationship ninyo, or parang sometimes you fear na parang baka bigla na lang magsalita to, and then baka bigla na lang niya sabihin na maghiwalay na kami, mag-break na kami, no, yan, no. Try to observe your person daw, sabi ng yung mga angels and spirit guides with this Four of Swords in reverse, Five of Coins, and Page of Swords. Kasi it also means here, no, that try to observe here your emotions and feelings, and try to observe your person's emotions and feelings. Okay? And then, from there, try to make a decision. Okay? Pwede naman kayo mag-usap, try to talk things out. Nakikita ko naman ng pag-uusapan nyo rin tong dalawa. Hindi ko naman nakikita na magkakaroon ng sagutan or bangayan dito. Pero nakikita ko no, na maaaring magdala ito ng confusion sa'yo. Bakit hindi niya ba pwedeng hanapin yung sarili niya habang kami pa-miss yan? Kung naguguluhan man siya, bakit kailangan pa namin maghiwalay? Kung pwede ko naman din gawin na ibalik rito yung pagmamahal niya for me kung naglaho man yan. Ano man yung mga rason dito, this person respects you. Isa ka sa mga taong minahal niya. At ayaw kanya ritong i-drag sa kanya ritong magulong mundo at magulong buhay na hindi niya alam kung ano talaga yung gusto niyang gawin. Gusto niya munang malaman at hanapin yon. So, dito nakikita ko tuloy-tuloy rito ang paglayo niya, no? At, with the hermit energy, nakikita ko na gusto niya muna talaga mapag-isa. So, ngayon talagang gulong-gulo siya, no? Or yung iba tapos na to, nangyari na, no? So, whatever the case may be, napakaliit ng tsansa na kaya siya maghihiwalay sa inyo. Dahilan is third party, napakaliit ng tsansa na yun, na third party na tao. Hindi. Kasi this person has lots of respect for you. If you're gonna ask me, kung may chance ba na kayo ay magkitang ulit
or magkaroon ulit ng isa pang connection? Yes, may mga nakikita ko rito. Positive, okay? Pero hindi lahat sa inyo. May mga tao rito na kung sino tong kakonek ninyo na magbabalik yan one day. Pero sobrang okay na siya. Sobrang maayos na siya. Kung magbabalik kayo bilang magka-love team or magka-boyfriend, girlfriend, magka-relasyon, yes, posible po yung mangyari sa iba sa inyo. This is someone here who has lots of respect for you and I do understand his or her side. When a person, kapag may respeto sa yung isang tao, hindi niya hahayaan na madamay ka sa gulo ng kanya ritong sitwasyon. So, hindi naman siya rito isang kriminal, or hindi rin naman siya rito wanted sa kung saan, pero gusto niya rito, no, nahanapin mo na yung bagay kasi napakataas na respeto niya sa'yo upang isali ka niya rito no, sa magulo niyang mundo sa ngayon. Yan, sana naiintindihan mo at kung hindi mo man maintindihan, no, alam kong mahahanap mo ang sagot sa iyong puso. Dahil kung ikaw to na alam mo na ang person mo ay mahal na mahal ka, no, at may dahilan kung bakit nangyayaring lahat ng bagay na to, gusto kong malaman mo na hindi ito dahil sa ibang tao na meron siya ritong ipinalit sa'yo. Like, wala talagang ganun tayong nakukuha rito. Okay? So, yeah, ito yung mga nahagap na nasagap. Excuse me sa Tagalog ko mga babes, no? So, thank you so much for your time spent here and sarang heyo. Love and light. Annyeong.